May tanong sa akin, Boss Rai, tanong ko lang po, may overdue po ako sa bugok na OLA. Multiple loans po kasi ito. Nag-email po ako sa kanila na hindi ko na po ito kayang bayaran ng buo at willing akong mag-partial. Then, naka-receive po ako ng message na magsasagawa sila ng verification sa company pinapasukan ko. Posible po ba nilang gawin yon? Salamat po. Alright, napakagandang mensahe po nito pero bago ho natin siya sagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo o napakisuportahan po sana ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, base nga doon sa mensahe, magsasagawa daw po ng verification sa company. Itong bugo katabusadong online lending apps. Pero kailan ba dapat ginagawa yung verification sa company? Pero bago yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po sa ating pong pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinti hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po nating bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamaraan ng pautang at maling pamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo po mensahe. So sabi niyo nga, meron kayong overdue sa isang OLA. Actually, chinek ko po itong OLA na to, kasama po siya sa recorded online lending platform, meaning registered at legitimate siya na OLA. Ito po yung sinasabi ko sa inyo before, na hindi porkit registered dyan at legitimate na OLA yan, maayos na yan. May mga bugok din po dyan. Isa lang kong alimbawa yun, yung OLA na yan. Tapos sabi nyo nga, may multiple accounts kasi kayo. Okay, yan ho yung kumbaga nagiging outcome pagka talaga kagustuhan mong magbayad. Kasi ganito ho, kaya ako sinabi yun, hindi naman ho sa ayaw bayaran ng ating mga kababayan yung utang nila sa OLA. 'Di ba? Gusto ho nilang magbayad, kaya nga ho napunta sa sa tapal system 'Di ba? Kaya ho dumami utang niyan kasi gusto niyang bayaran yung nahiram niya. Wala pa siyang pambayad dahil nga tingnan niyo kakaiba magpautang tong mga 'to 'Di ba? Forced loan, talagang persahan kasi bakit forced loan? Hindi naman papaintindi sa inyo or hindi i-disclose sa inyo yung utang ninyo. Okay? Talagang didisbursan lang kayo kagad. So, ipupersa sa inyo yung loan nyo. At hindi nyo alam, tsaka hindi pang karaniwan sa Pilipinas yung 7 araw. Yung termino. Diba? Kalimitan sa atin, it's 15 days or 30 days. Ganon O di kaya 45 days. Sa kanila, biruin mo, 7 araw. At pagdating ng ika-5 o ika-6 na araw, maniningil na. Diba? Talagang persahan yung pagpapautang, tsaka hindi pang karaniwan. 'Di ba? Kaya ho nagkakaganyan. So, syempre, ikaw wala ka pang pera, kaya ka nga nang hiram, 'di ba? Naggipit ka tapos after 7 days babayaran mo na, 'di ba? Yun ho yung hindi naiintindihan ng iba nating kababayan na comment lang ng comment na na pagka daw ng utang dapat bayaran. Gusto ko talagang bayaran, kaya nga napupunta sa tapal system Gusto ko nilang bayaran. It's just that na hindi pangkaraniwan yung produkto nitong mga bugo katabusadong online lending apps. Pero 7 araw, pupersahin sa iyo yung utang. 'Di ba? Hindi man lang ipaalam kung yung talaga yung na-approve. 'Di ba? Hindi man lang ipaalam kung yung interest rate, yung processing fee. Walang ganoon 'Di ba? Kaya nagigipit ngayon yung magbabayad. Kaya ngayon, papatol sa tapal system, 'di ba? O sino ngayon nagsasabing hindi kagustuhan magbayad ng mga kliyente? Gusto. Kaya nga napupunta sa tapal system di po ba? Tapos, nag-message kayo kanyo through email na hindi nyo na kayang bayaran ng buo and you're requesting for partial payment. Okay. Ito lamang po yan. Kada kumpanya ho kasi o kada lending company or financing, may kanya-kanya yan na policies and procedure. So, hindi po pwedeng yung policies and procedure ni Boss Rai applicable dyan sa bugo at abusadong online lending apps na yan. Okay? Pero, dapat yan meron. Okay? Meron dapat yan. Hindi man yan partial payment. Maaari pwedeng restructuring of account. Diba? O di kaya, tawag dito yung moratorium. Diba? Marami hong po pwedeng gawing payment plan or payment options Kaya lang, itong mga bugo katabusadong online lending apps, hindi kasi talaga yan marunong maningil. Wala ho silang structure.
Mukhang wala akong ano yan, policies and procedure yan eh. Which is very, very important kasi yun ang dapat nagiging gabay nung kanilang mga maniningil na pagka hindi nagbayad, o ito pupunta dito, ito ang gagawin mo. Diba? Pagka ito ginawa mo, hindi pa rin nagbayad, dapat ito gawin. Hindi eh. Scripted ho kasi sila. Wala silang policies and procedure, pero may script sila. Diba? Yung script nila, puro pananakot lang. Ganun ang ginagawa nila. And then, yun nga, sabi nyo, naka-receive kayo ng message na magsasagawa ng verification sa company ninyo na pinapasukan. O, ito lamang po. Nakita nyo? Bakit kung kailan nag-overdue, tsaka palang gagawa ng verification? Yan ho yung mali eh. Diba? Kaya halatang-halatang hindi marunong magpautang itong mga bugo katabusado online lending apps eh. Bakit? Saan ka nakakita ng verification na gagawin mo sa huli? Diba? Dapat ang verification at ang credit investigation, ginagawa yan sa simula, after the application. Diba? Nag-apply, na-receive mo lahat yung information tsaka yung documentation, gagawa ka ngayon ng credit investigation tsaka verification. Oh. Doon ho pumapasok kasi yung credit investigation at verification eh. Hindi yung after the fact, no? Yung overdue ka na, tsaka ka pala magbe-verify. Hindi verification ang gagawin yan, ipapahiya ka doon sa iyong kumpanya. Sira ulo yung mga yan eh. Diba? O sa tingin ninyo, kayo mga bugo katabusadong online lending apps, pagka pinahiya nyo doon sa kumpanya, sa tingin nyo, mababayaran kayo niya pagka nawala ng trabaho? Sige nga. Eh maraming nangyayaring ganyan. Kagagawan nyo rin. Diba? Kung kayo ba naman gumagawa, 'di ba, ng policies and procedure ninyo. Yun tama na policies and procedure. At tapos syempre, nakaayon yan doon sa prohibition of non-fair debt collection practices. O may mga bawal doon, yung kung ano yung bawal, yun ang ginagawa yung mga bugo kayo. 'Di ba? Ayusin niyo na lang yung paniningil. Actually, hindi yung paniningil eh. 'Di ba? Ang unahin niyo eh. Ang unahin niyo is yung tamang pagpapautang. Hindi yung nakuha nyo pa lang yung pangalan, nakuha nyo pa lang yung mobile number. Ayan na, papadalan nyo na. Kasi ang nangyayari po, pag nalaman nila yung mobile number niyo is connected sa e-wallet, ay di-disburse siya automatic. Pupersahin na sa inyo yung loan, which is bawal yun. Okay? Meron po tayong video kung ano yung po pwede nyong gawin dyan, balikan nyo na lamang po. No? Kasi hindi ho tama na ipupersa sa atin yung yung utang. Kaya nga po meron that Truth in Lending Act. Okay? It's very important na fully disclosed yung utang. Diba? Dapat alam po nung nangungutang kung ano yung interest rate, processing fee, magkano yung na-approve, magkano yung ma-receive niyang proceeds, diba? Gaano katagal, kailan na first due date, may penalty ba yan? Diba? May late fee ba yan? Oh, dapat ganun. Oh, nangyayari yung hindi pwersahan talaga isasaksak sa iyo eh. Wala ka na ngayong magagawa, di ba? Pinwersa na sa iyo eh. Na-receive mo na yung pera eh. Di ba? Yung iba ho sa atin kasi actually hindi lang yung iba. Kalimitan po sa atin, no. Talagang hindi alam yung gagawin. Pagka na-receive sa kanila nila sa e-wallet nila yung loan proceeds. Okay? Ulitin ko po, may video po tayo diyan, pakibalikan niyo na lamang po, no. Kasi meron tamang pamamaraan po kung paano nyo maibabalik yun eh. Okay? Dito po kasi sa mga bugok na to, no, lalo yan, tingnan nyo ha, registered yan. Kasama sa recorded online lending platform. Tanyo bugok. Diba? Yan ho, mahirap sa mga yan. No, may pera lang, nagpautang na. Hindi ho ganun eh. Diba? Sa tagal ko ho, sa industriyang ito, hindi ho ganun kadali ang magpautang. No? Kailangan ho yan pinag-aaralan po ninyo. Hindi porkit may pera kayo, pautang lang kayo ng pautang. Kasi ito sasabihin ko sa inyo ha. Sa PAOK na rin po mismo nang galing na yan connected sa Pogo. O ano po ba yung Pogo? Illegal, di po ba? O ano ginagawa po sa illegal money? Di umano, money laundering po. Di ba? Kasi marami nga silang pera galing sa marumi, ano gagawin? Huhugasan. O kaya ganyan ho ginagawa niyang mga yan. Pinopersa po sa atin yung utang. Doon po sa nagpadala ng mensahe na to, hindi ho tama no na mangyari yung verification sa huling parte ng ng loan o ng pagpapautang. Hindi ho, dapat yan sa simula. Ang gusto ho talagang gawin yung bugo katabusadong online lending apps na yan is ipahiya kayo. No? Kung ako ho sa inyo, gawan nyo na lamang po ng paraan na mabayaran.
Okay? Kasi wala naman tayong magagawa na dyan dahil napasok na natin. Okay? Ang sa akin po is, napakinabangan naman natin, may obligasyon tayo sa kanila, it's just so happen na napapunta tayo dyan sa mga bugok at abusado online lending apps. Kaya po sa susunod, wag na ho tayo manghihiram dyan sa mga yan. Wag natin silang tangkilikin. Kasi, the more na tinatangkilik natin yung mga bugok na yan, lalong dadami yan. Diba? Kung talagang gusto nating maubos yung mga yan, wag mo natin silang tangkilikin. Diba? Mas mainam manghiram po tayo sa mga bangko. Sa mga lending and financing po na, na mga tradisyonal. Kasi sa online, nakita nyo, mabilis nga yung pautang. Diba? Pero, nakita nyo naman ang sakit ng ulo, mabilis din. 7 araw lang eh. Actually, hindi nga lang 7 araw. In 5 days, talagang bubulig-ligin ka na yung mga yan. Di ba? Kaya uulitin ko, huwag nyo na hong tangkilikin. No? Ano yan, pinakamainam mo yan, gumawa ho kayo ng ano nyo. Kayo na hong gumawa ng, ng payment plan ninyo, kung paano nyo mababayaran. Di ba? Pag ipunan nyo siya, bayaran nyo kung ano dapat nyong unahin. Diba? Nasabi nyo nga, multiple loans to, which is supposed to be sa isang lending, dapat hindi hindi pwede yung multiple loans eh. Dapat siya pa isa-isa lang. O diba? So halatang hindi marunong magpautang. Diba? Yun lamang po, kayo na ho mismo ang gumawa ng ng pagpaplano nyo kung paano nyo siya babayaran. Then after that, i-complain nyo po. No, hindi po pwede yan na porkit nabayaran nyo na, tapos na, hindi. Eh syempre, diba, naharas tayo, nawalang ya tayo. So it's just right na i-complain natin yan. Andiyan po SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, PAOK. Yan po yung mga sangay ng gobyerno na po pwede po natin silang i-complain. No? Gawin po natin yung lahat ng ating makakaya para po masuplong yung mga kawalangyaan, yung mga bugok at abusadong online lending apps na yan. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.